nalugi ako ng 10 million, hindi ko alam kung paano mag-uumpisa ulit. Magpo-post ako sa Facebook, may magko-comment na bayaran mo yung utang mo. May mga mag-aanan akong nautangan. Ang gagawin nila, pupunta sila dun sa bahay namin sa Batangas. Tapos, papabarangay nila yung mga magulang ko. Pupunta sila doon, nag-i-skandalo sila sa bahay namin. And sabi ng mga magulang mo, hindi na sila nakakatulog. Ang pag-iisip sa akin, okay lang na tanggapin yung sa akin eh. But pag dinamay na yung family mo, I think that was the most painful para sa akin. Sabi ko nga, napakapalad ko dahil may family ako na ganito. Sila yung talagang nag-encourage sa akin, nag-support sa akin up to now. Sabi ng tatay ko, ano man ang mangyari sa buhay mo, maging successful ka man or hindi, meron kang bahay na babalikan. Open arms, katanggapin ka namin. Nandito tayo ngayon sa pinakamalaking supplier ng chicken sauce na naririnig natin o nakikita natin sa iba-ibang restaurant dito sa Metro Manila. Ito ang JD Foods Corporation. Bibisitahin natin sila, aalamin natin ang sikreto ng CEO. Tara, pasukin natin. Welcome po. Hi, boss. Si Boss JD, ang CEO ng JD Foods Corporation. Nandito tayo ngayon sa kanyang napakalaking warehouse at itutur niya tayo dito. Ito yung mga sauces natin. So, we have 45 variants ng sauces na pwede sa buffalo wings, samgyeopsal, baby back ribs. Ano yung pinaka-winning variant? Korean barbecue, honey glaze, teriyaki sauce. Yan po. Ito yung mga flavored sauces. So, Yan. meron tayong spicy tropical mango. For ano naman to, salad, kani salad. Pwede po yan. Pwede bang mag-inquire ako? For example, gusto kong mag-start ng business pero yung sauce lang ang orderin ko. Pwede ba gano'n? Yes po, wala po kaming minimum order. Kahit isang bote lang, pwede po kayong umorder sa amin. Tapos ano pa boss yung iba natin na Sige po, meron tayong powders for mga juices po. Oh, So ito pati yung mga products na pang restaurant. So meron tayong cucumber, red iced tea, lemon, blue lemonade. Okay, so ito pwede itong i-supply. Kung halimbawa gusto nyo mag-supply sa mga restaurants, or pwede ba sila mag-rebrand halimbawa boss? Yes, pwede rin po. Since manufacturing po kami, pwede po kami gumawa para lang sa kanila. Yun. Meron tayong mga powders for fries. Opo. Okay. Fries, popcorn, yan, pwede po yan. Meron ding paprika na flavor ng French fries. Opo. Salted egg, meron tayo sweet corn, chocolate, vanilla powder. Kumpleto. At pinakamasarap nila is yung barbecue. Actually, lahat naman masarap. Since favorite ko yung barbecue, mamaya magpapatesting tayo kay boss. Sa mga gusto mag-start ng frap business, yan, meron po tayong mga strawberry, ube, mocha, cookies and cream, yan po, macchiato. Halimbawa, boss, gusto kong mag-start ng frap business. Magkano ilalabas kong kapital? 1,000 pesos. Meron na po kayong frap business. 1,000 pesos. Anong kasama dun, boss? Meron na po yung flavors, cups, then magdadagdag na po ng yelo. Okay. Ito po, mayo. Pang dip naman po sa mga chicken, garlic mayo. Ito po for salad, roasted sesame sauce. Meron din po tayo. Ito. Ito Mamahal po yung sikat sa Japan. Magkano, boss? Halimbawa, mag-inquire ako. Magkano isang galon Ito po, isang galon 800 pesos. Okay. Ito pong 1 liter, nasa 240 pesos. Ito pong 500, 145. Ito po, meron po tayong 350, 99 pesos lang. Ayan. Ito, boss. Ano to? Ito po yung gamit din po sa coffee, mga fructose. Ito po yung mga accessories na. And pwede rin po silang mag-order ng sample. Kung gusto nilang ipadala namin sa kanila sa probinsya, hindi sila makapunta dito, meron po tayong mga sample na pwede nilang itry. 30 pesos po isa. Okay, 30 so, pwede nyo pong ipaship sa inyo para matimpla nyo sa coffee. Meron din kayo nito, matcha. Yes po, opo. Matcha sauce, matcha chocolate. Sauce. Ito yung sa coffee shop, kasama na to sa package na yun. Marinade ng teriyaki. Meron sila lahat nito, mag-inquire lang kayo. Alam ko, mas mura ang isang galon pag bumili kayo. And also, magpapadala sila sa very, very minimal lang na presyo. Hindi lang pala mga sauces o mga powder ng mga french fries ang business ni Boss JD. Meron din siyang coffee business. Pinaka-exciting part ngayon is tuturuan ako ni Boss JD. First po, i-grind muna natin yung ating coffee beans. Okay. So, iikutin ko daw. Ipapatong ko dito tapos iganon ko dito. yan po. Tignan nyo ng konti. Tapos, ikutin nyo po pa ganon. Yan. Yan, sumikip na, boss. Sagay natin to.
Ano Ito po tawag sa lalang- kapeng ito, boss? Gagawa muna po tayo ng espresso. Pati na po. Transfer ko na to. Gawa naman po tayo ng milk. PML ng milk. Yan. Okay. Ito naman po siya. Ito yung pauusukan. Anong purpose ba nito? Lagi ko to nakikita. Para po uminit yung coffee natin. Diyan po gumagawa ng mga pang-foam para sa espresso. Ayan, mainit na siya, boss. Ayan, okay. Ayan, mainit na siya. Ipo-pour dito sa coffee. Yun. Lagay tayo ng 30 ml. So, 30 ml ng caramel. Ano po? Meron na po kayong caramel espresso. Ano to, boss? Halimbawa, gusto kong mangapital ng isang ganito, package ng coffee business. Anong dapat malaman o magkano yung mga packages ninyo? So kami po, nagkakanda kami ng seminar about bartending, 2,000 siya per head. Basic training ng kung paano gamitin yung machine, paano yung mga timpla. Then sa mga machines naman po, nagsusupply din kami. Ang isang set po nito nasa 150,000. Yung mga gamit po, pati accessories, mga blender, Kanila na yung mga grinder. machine. Yes po, kanila na. Doon naman po sa mga gustong subukan lang siya, pwede rin po nilang i-rent itong isang set na to for 5,000 pesos. 5,000 pesos? Siguro mga 25,000 na consumable, pwede na po kayong mag-start. 30,000 pesos na puhunan para mag-start kayo ng sarili nyong coffee business. Kay Labos na manggagaling ang mga products ninyo, yung mga kailangan nyo para sa pagtimpla ng kape. Nandito na rin lahat ng mga equipments. Business permit na lang ang aasikasuhin nyo. Inquire lang kayo kay Boss JD. JD Foods Premium Sauces ang pangalan ng page nila. Inquire lang kayo doon kung gusto nyo mag-start ng small business like itong coffee. Tuturuan tayo ni Boss JD kung paano gawin yung sikat na season chicken. Meron lang po kami breading na in-apply dyan, tapos fry. Okay. And then ngayon, lalagyan na natin siya ng sauce. Kahit konti lang, na coat, malasang-malasa na po siya. Premium honey glaze sauce ang ginamit natin dito. So, anong next Gamitin step niyo po natin? itong silicone brush natin. Silicone Para brush. yung Ikukut lang siya. hawakan niyo po itong chicken. Okay. Iganon ko Yan lang. po. Ganun lang kadali. Timplado na. Igaganon mo na lang sa chicken. May negosyo ka na. We can also customize kung meron silang sariling timpla and gusto nilang ipa-toll manufacture, pwede po namin gawin pa. Paano naman nagiging exclusive sa isang client ang isang produkto? Meron po kaming contract na itong timpla na to para lang sa kanila. Yan. Maliit lang yung MOQ, mga 25 gallons per order. Pwede na po silang magpa-customize. Mga pumapatak na magkano yung ganun, boss? Kasama yung mga... Mga 20,000 pesos lang po na order, pwede na po. 20,000 pesos na order, may negosyo na kayo na parang yung mga sikat na brand na nakikita nyo sa labas. Ang galing, oh. Tingnan nyo. Tansyado ni Boss JD kung ilan ang magagamit na sauce dito sa 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 chicken. isang chicken, mga 4 ml na sauce, pwede na po siya. Sa mga restaurants, ganito din ba, boss? Pinapahid-pahid lang o sinishake nila? Pag nagmamadali sila, sinishake na lang nila. Ginaganon na Opo. lang nila, di ba? Kasi Pero ang advisable talaga, i-brush siya. okay. Para lahat ng side meron. Nakakatakam naman tong ginawa ko. Pwede ko ba tikman? Kasi naku-curious ako eh. Ito Ang sarap! Manamis-namis siya. Nandun yung flavor ng honey. Tapos, may nanonood pa bukod dun sa sarap ng breading ng chicken. Malasa talaga. Nandun yung lasa ng honey. At hindi siya strong Hindi masyadong matamis. Hindi kayo mauumay. Malinam siya. Pwede rin ba silang order, boss? Na halimbawa ako, household. Gusto ko bumili sa inyo. Gusto ko yung lasa. Pwede po. Pwede po. You can order sa Shopee, JD Foods PH. Magme-message lang kayo. Sorry, sumubo po ako. Kasi sarap talaga. Sa price naman, meron po tayong 29 flavors. Okay. Truffle, ramen, iba-ibang klaseng cheese. Grabe. Napakamahal nun sa restaurant pag ino-order ko yun. Pero dito, mabibili nyo kalabas. Ano ba? Abot kaya? Yes po. Abot kaya. Pwede na kayo magka-truffle fry sa bahay ninyo. Gano'ng karami Sige na po. ganito? Ang Ilan? advisable po namin, kung ilang kilo, 10%. Okay. So ito, tansyahin na lang natin hanggang ma-coat ang lahat ng fries. Ayan. Okay. Saluti, Tapos, i-toss mo mix lang. lang. I-toast lang natin siya na ganyan. Kung gusto nyo, Ihagis. ihagis daw, sabi niya po. Ganyan. Cheese flavor ba to, boss? Anong flavor barbecue. to? Barbecue. Tama-tama, favorite ko yung barbecue. Ang sarap!
Barbecue talaga. Siya yung pinakamasarap na natikman ko. Kasi naaalatan ako dun sa iba eh. Ito, tama-tama yung lasa niya. Actually, nagulat ako kasi naparami yung lagay ko. Iniisip ko na baka mapaalat siya. Pero hindi eh. Hindi siya lumaban dun sa kung anong dami tapos konti lang yung fries na nilagay natin dito. Perfect ang timpla. Lagay siya dito. Okay, i-transfer natin dito para maganda yung plating natin. Dito na yung magiging finished product natin. Ito yung gawa ni ating Christina po. So, ito na ang ating finished product. Thank you, Boss JD. Maraming salamat. Ano ba pinagsimulang istorya ng isang Jade De Rosales? Laki po ako sa mahirap na pamilya. Nung lumalaki po ako, ang tatay ko, tricycle driver. Ang nanay ko nasa bahay, siya yung nag-aalaga sa amin. And nakuha ko itong pagiging negosyante sa lola ko. Because nung around 5-6 years old ako, sinasama niya lagi ako sa pagtitinda niya. Nagtitinda siya ng mga painting, mga stainless na pang-display. Pupunta kami sa probinsya, kasama niya ako, dun siya magbebenta. Tapos pag uwi namin sa Batangas, ipapagawa niya yung mga na-order sa kanya. Tapos ipapadeliver niya sa kakamag-anak namin yung mga in-order na products na binebenta niya. So doon po nakita na mayroon palang ibang way para kumita. Hindi lang pagtatrabaho, ganyan. So, Edad dito? 5 or 6 po ako sumasama sa kanya. Then, nung around 8 or 9 years old po ako, elementary school, nagbebenta na ako ng mga ice cream stick, Dano, and mga candy sa high school. 5, 6, 7, 8. Yes po, opo. At that very young age, naisip mong magnegosyo. Kasi po, that time, may kaibigan ako ang may factory sila ng ice cream stick. So, pag naglalaro ako sa kanila, nakikita ko yung mga magtitinda, pupunta doon, kukuha ng ice cream, ibebenta sa mga barangay, ganyan. So, sabi ko one time, pwede ba akong manghiram ng ice box? Tapos, pahiram din ng ice cream stick. Ibabalik ko na lang yung tira pag nakabenta na ako. So, I can remember yung first time na nagbenta ako, kumita ako ng 40 pesos. Sabi ko, ang sarap pala ng feeling. Mula nagtuloy-tuloy na siya sa school, nagbebenta akong papel, lapis, mga laruan, ganyan. Even engineer na ako, nagtatrabaho ako sa isang company, Japanese company. Meron akong isang box doon, ang laman nun, mga cup noodles, tinapay, pangbenta ko doon sa mga trabaho ko. Nararamdaman mo, boss, na bata ka pa lang, alam mo na magiging negosyante kapag dating ng araw? Hindi siya planado. At that time, gusto ko lang gawin because masaya siyang gawin eh. I mean, bumili ako ng something, binenta ko ng may kita ako. Ang sarap niyang... Yung food po ilang din. So, same na nararamdaman mo every time na kumikita ka doon Yes, isang bagay na pinaghirapan. Opo. Na-realize ko na gusto ko na talagang magnegosyo. Kasi nung nagtitinda ako sa company, nung engineer ako, mas malaki pa yung nabebenta ko sa product ko kaysa doon sa sahod ko. Sabi ko, I think my future dito sa pagninegosyo. So doon po ako nag-start na mag-isip. Naalala ko, meron akong isang notebook, meron akong 100 na business ideas na sinulat ko. Nandun yung magkano yung capital. Kunwari, mag-aalaga ako ng baka. Magkano yung isang maliit na baka, magkano siya ibebenta, magkano yung profit. Ganun po. Pero kasama ba dun sa listahan itong pagdating sa mga paggawa ng mga sauce? Hindi po. So, ang number 1 mo nun? Ang ano ko po dyan, printing, piso print, ganyan. Tapos, nagparenta din ako ng video, kaya nandun siya sa listahan ko na yan. So, unti-unti ko po siyang tinatry. Nag-start ako siguro mga 30 na businesses. Yung iba kumita, yung iba hindi. Anong edad ka nagsimula? I was 23, 24 years old that time. 23, 24 years old, nakasubok ka ng 30 negosyo. Habang nagtatrabaho po ako dun sa company na... Ano to, lahat na lugi? Yung iba po kumita, pero hindi ko na rin na-sustain. Yung iba talagang lugi. Doon sa 30 na business na binuksan mo, ano yung interval nun? Tuwing kailan ka nag-iisip na after nitong isang business na to, lipat na ako uli ng panibago? Ilan? Iba po eh. Minsan, sabay-sabay. Meron po akong... may tindahan ng pandesal dito sa amin sa may Mandaluyong. So, ang gagawin ko, bumili ako ice box, kumuha ako ng pandesal, tinitinda ko sa office, tapos kumuha rin ako ng mga prutas, tinitinda ko sa office, until sabi ko, magrenta ako ng stall. So, nagtinda ako ng prutas, nagtinda ako ng mga accessories, gulay, iba-ibang interval. Siguro, 1 month ko palang ginagawa. Sabi ko, ayaw ko na, lipat ako sa ibang ano. Anong pinaka-paborito mo dito? Nakapag-start po ako doon nung frap business. Okay. So sabi ko, ano bang magandang unique sa atin? So sabi ko, meron akong product from Batangas, which is Barako Coffee. Tinimpla ko siya na gawing frap. Pumatok siya dito sa May Show Boulevard. Until
merong nagtanong sa akin na pwede daw bang i-franchise. Doon ako nag-isip, ano ba yung franchise? Ang ginawa ko, nagbasa ako ng mga books, nag-attend ako ng mga seminar, naload ako ng kung ano-anong video about franchising until makagawa ako ng contract sa franchise. Tapos yung mga nagtanong sa akin, kinausap ko, ito yung franchise, ganito yung package, and may na-close akong isa. Kumita ako doon ng around 15,000 siguro sa isang franchise na yun. And sabi ko, may future itong business na to. Doon ko na siya dinevelop into a franchise and nagkaroon nga ako ng 200 na branches nung frap business na yan. Ito ang naging pinakapaborito. Yes, opo. Ang laking bagay nagbasa ka ng libro. Yes, po. Ano yung na-help na nabigay sa'yo ng book para mabuo mo tong paggawa ng contract, pagbukas ng franchise? Ano nakuha mo doon? Malaking tulong po siya kasi wala po ako ngayon sa kinalalagyan ko kung hindi dahil sa mga nabasa ko na libro, mga taong napanood ko. Kasi wala po akong background sa business. But ito yung mga naging informal mentors ko sa pagbuo ng business ko ngayon. Even up to now, I've read hundreds of books about business, leadership, ganyan, na doon ko kinukuha yung mga natututunan ko and ina-apply ko sa business mo. Totoo pala, no, na bago ka mag-invest sa ibang bagay, kailangan mag-invest ka muna sa sarili mo. It all starts with you. Nag-feed ka ng knowledge sa sarili mo, doon lumabas yung potential mo para mapalaki itong negosyo. Boss Jay, ano yung pinaka-challenging part na nangyari sa'yo dito sa pagbukas mo ng mga iba-ibang negosyo? Ang pinaka naging challenging part is yung mag-umpisa ka ng negative. Nung nag-i-start ako ng ibang negosyo, may trabaho ako, may pumapasok na pera. Pero nung nalugi ako ng 10 million, hindi ko alam kung paano mag-uumpisa ulit. Kasi nagtatry akong mag-start ulit ng business. Magpo-post ako sa Facebook, may magko-comment na bayaran mo yung utang mo. Umabot sa point na ganyan. Yes po, may mga mag-aanak akong nautangan. Ang gagawin nila, pupunta sila doon sa bahay namin sa Batangas. Tapos, ipapabarangay nila yung mga magulang ko. Just to say na bayaran ko sila. And that was so painful for me. Sabi ko, okay lang ako, sabihan nyo na ako ng masasakit na salita. But huwag nyo namang dama yung family ko. So, pupunta sila doon, nag-i-skandalo sila sa bahay namin. And sabi ng mga magulang ko, hindi na sila nakakatulog, ang pag-iisip sa akin. So, it was really painful. Okay lang na tanggapin yung sa akin eh. But pag dinamay na yung family mo, I think that was the most painful para sa akin. Nasaan ka ng mga panahon na yung pagpupunta sila sa inyo? Nandito po ako sa Manila. Dito ako nagtatry ulit mag-build. And nasa Batangas ko sila. Gaano ka bigat sa kanila na sila ang pinupuntahan? Nung time na yun, wala po ako narinig na kahit anong sa kanila. Tiniis lang nila and lagi lang silang nag-encourage sa akin na kaya mo yan, makakabawi ka rin. And nalaman ko lang recently, nangutang pa pala sila sa iba namin kamag-anak para lang mabayaran yung mga tao na pumupunta sa kanila at naniningil. And hindi ko yun alam that time. And sabi ko nga, napakapalad ko dahil may family ako na ganito. Sila yung talaga nag-encourage sa akin, nag-support sa akin up to now. Kaya nandiyan po yung tatay ko nandito sa warehouse. Yung nanay po kasama namin sa bahay nag-aalaga kay baby. Yung kapatid ko, manager ko sa sales team. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po kami. And isa yan sa pinapayo ko sa mga negosyante and sa family ng mga negosyante. Be supportive. Kasi pare-pares na mo kayong makikinabang eh. Kapag naging maayos tong negosyo na tinatayo nila. Kaya napaka-importante na tayong mga anak, mahalin natin ang ating mga magulang. Kasi wala silang ipinagdasal at inisip kundi puro kapakanan at kabutihan lang nating mga anak. Sabi ng tatay ko, ano man ang mangyari sa buhay mo, maging successful ka man or hindi, meron kang bahay na babalikan. Open arms, katanggapin ka namin. Kaya hindi ako takot mag-fail. Kailan mo na-realize na, okay, ito na yung gusto kong negosyo, ito na yung gusto kong buksan, maggagawa o ng mga sauce ng chicken? Kailan mo to na-realize? Mahabang kwento rin po nung bago ko siya ma-realize. Nung zero na po talaga ako, walang-wala na talaga akong pera. 4 months na akong sinisingil sa apartment ko, hindi ako makabayad. Even pagkain, wala po talaga akong makain. Minsan umattend ako ng prayer meeting kasi pagkatapos ng prayer meeting, may lomi, may lugaw, doon ako nakikikain. Tapos, ang galing mo na naman. nagte-pray ko talaga ako.
Para makahon na ako dito sa problema ko. Nag-pray ka kay Lord, binigyan ka pa May provision. Ang ginawa ko po, sabi ko, ang hirap nitong walang pera. Nag-apply po ako sa 5 call center. Iba-ibang company dito sa Cubao, sa Mandaluyong, ganyan. And lahat yon pasado ako. Pag mag-o-offer na sila sa akin ng job offer, sahod 13,000, 15,000, may 18,000. Ang pinakamalaki, 25,000. Sa call center. Sa call center po. So, kukumbitin ko siya, ang 10 million na utang ko, ilang taon ko babayaran. And lumalabas, 40 years bago ako makabayad ng utang ko sa ganitong sahod. So sabi ko, hindi, imposible to. So meron akong van na muntik pa rin mahatak. So ginawa ko, ini-apply ko siya sa Lalamove. Tapos yun, ginagamit ko siya pang Lalamove. For 2 months, nagla-Lalamove rin ako. Kaya lang, 24 hours na ako nagla-Lalamove. Kumikita naman ako, mga 40,000, 60,000 a month. Lalamove na Van po, van. van, okay. So, binabayad ko rin sa utang, pang kain ko konti. Dahil naniningil. Dahil po may kailangan akong bayaran na. Kasi tinutulfo na po ako nun eh. May nag-file na ng case sa NBI. So talagang gusto ko silang mabayaran lahat. 2022 ito. Around 2018 po. 2019, 2018. Sabi ko hindi rin kaya nitong Lalamove kasi baka matuluyan na ako. Hindi na ako nagpapahinga talaga. Sabi ko ano pa yung business ang pwede kong gawin? Kasi business lang ang alam ko na makakabayad dito ng mabilis. So binalikan ko yung mga products ko and nagtimpla kami ng mga sauces talaga para sa Buffalo Wings. Ipapa-franchise ko sana siya. Sabi ko, itinda ko kaya itong sauces na to doon sa mga restaurant. Hindi ko na siya ipapa-franchise. Ibebenta ko na siya direct sa mga restaurant. Meron akong 4 na flavors that time. Umutang pa ako sa girlfriend ko. Dati, yung misis ko na siya ngayon. Umutang pa ako sa kanya ng puhunan para pambili ng ingredient. Tapos, niluto ko. Ipinost ko sa Facebook, binebenta ko. Paano mo natimpla? Paano mo nagawa yung tamang formulation? Tinulungan ako before ng mga tauhan ko na nung may frap business pa ako, i-open ko sa itong Buffalo Wings business. Meron akong mga tauhan na marunong magtimpla, so pinagawa ko sila ng recipe. Yung iba, ginawa ko sa YouTube, ganyan. Yun, nakabuo kami ng recipe na yun yung in-start kong itinda. Nung kalagang zero na talaga ako. In 1 month, kumita ako ng siguro 100,000. So, nagpapadala, yes po, mas malaki ito kasi nung Lalamove ko. So, nagpapadala ako ng mga sample na maliliit, ako 60 ml. Tapos, pag order na sila, order silang galon-galon, ganyan. Kumita ako dati, sabi ko, okay ito, posible ito. So, nag-boost na ako sa Facebook. Gaano katagal mo yun in-establish? Ito pong business ko na to, nag-start siya ulit 2021 because I was scammed by a foreigner. Scam ka? Yes po. And natangayan ako that time ng 5 million. Partner ko po siya before and ang masakit doon, he was a friend and I never thought na gagawin niya yon. Nung nalaman ko na yung mga tao ko pala kinukuha na niya, yung mga stocks ko nandun na sa another branch na hindi ko alam. Ano tong scammer na to, boss? Partner mo siya sa business? Yes po. Because I was down before. I was in debt ng 10 million. And then lumapit siya sa akin. Sabi niya, mag-partner kami. Since ilala ko na siya for 5 years already. And madalas naman kami nagkikita and nakikita ko may business siya. Inalok niya ako na makapag-partner sa kanya. Sabi ko, sige, makapag-partner ako sa'yo. So sabi niya, palalakihin daw namin yung business ko and ililist niya sa US, sa stock exchange. So, ako naman, I was desperate that time. And after 1.5 years, nalaman ko na hindi pala totoo yung mga sinasabi niya. So, wala siyang pinasukan ng pera? Kinuha lang niya yung 5 million? Binibigyan ko siya ng pera once every month, 500,000, ganyan, 700,000 monthly. Aside dun sa 5 million pesos, nagbibigay ka pa sa kanya ng 500,000 per month? Hindi, what? Yun na po yun. The total na binigay ko sa kanya para daw i-invest sa company and i-list sa ibang bansa. So, I thought totoo yung mga ganon. Pero nung nagka-ungkata na kami kung saan dinadala yung pera, wala na siyang maipakita. Hindi naramdaman dun sa negosyo na walang pumapasok na pera or sales? Ano po siya i-invest siya sa may babayaran daw sa stock exchange. Okay. So, hindi siya talaga papasok sa company. So, ang ano pa is, nasa kanya yung bank account. Wala kang control. So, wala talaga. Lahat ng pera nasa kanya. So, nung naghiwalay kami, ang nangyari pa,
Meron daw akong hindi na-remit sa kanya na 500,000. Kinasuhan pa niya ako ng estafa or Inasuhan ka pa niya. Ano nangyari sa kaso? na-dismiss na naman po siya. Talo siya. Opo, talo po siya. So, na-dismiss yung case niya against sa akin. Napatunayan na hindi naman ako kumuha sa kanya. Ngayon, ako naman po yung naghahabol sa kanya kung makukuha pa, hopefully, yung pera na para sa akin. Ang pinaka-lesson dito, huwag ka talaga maglalagay ng pera sa isang bagay na wala kang control. Yes, ma'am. No? Kasi pinasok niyo sa stocks eh. Sabi niya. Sabi po. Pero walang kasiguruhan. Wala kang hawak na dokumento, wala kang hawak na negosyo. Lahat siya. So kung anong gawin niya sa pera, it's out of your control. Eh yung 10 million boss, ano nangyari sa 10 million pesos? Doon naman po sa 10 million, nagkaroon din ako ng utang na ganong kalaki. Kasi nag-open ako ng restaurant sa isang mall dito sa Manila. And hindi ko siya alam. Pumasok ako doon. It's a lechon business. Dito sa Metro Manila. Yes po, dito sa Manila. And may kaibigan po ako sa Iligan na yun ang business niya. Sabi ko, daling ko sa Manila. So nag-raise ako ng fund na around 10 million. Tapos nag-rent ako ng lechonan. Nagpagawa ako ng stall sa food court. Bumili ako ng mga baboy coming from Marinduque, from Ilocos, ganyan. Ang problema nun, hindi ko siya talaga alam na business. It was a business na alam nung kaibigan ko. Tinuro niya sa akin, pero the in and outs hindi ko alam. Ang nangyari, yung mga baboy namamatay kasi mainit, pag malamig namamatay rin. And yun yung isa sa naging problema. Ang isa pa is, kapag nilitsyon na siya, tapos ibebenta dun sa mall, pag hindi siya naubos, ire-ref namin, gagawin namin mga paksiw, adobo, ganyan. Kaya lang, dumarami yung stock namin na hindi nauubos. Until ang dami ko ng freezer na puno ng lechon na hindi ko nabebenta. So sabi ko, after few months, sabi ko, isara na natin to kasi palugi na to na business. Nasunog yung 10 million pesos doon sa pag-invest doon sa negosyo ng lechonan. Yes, pero hindi ka natakasan ng 10 million pesos. Hindi po. Gaano pa tumagal tong lechonan? At kailan mo na-realize na parang, teka, hindi na tama to, hindi na ako kumikita, tigil ko na. Tumagal po yung business na yon ng 10 months, but mga 6 months pa lang since nauubos na yung capital ko, sabi ko mukhang may problema na tong business na to. And tumagal pa ka ng another 4 months, sabi ko wala na talaga kasi ubos na talaga yung capital ko that time. And before ko i-start yung lechon business na yon, meron akong frap business na nasa 200 branches na siya. Kaya ako din naisipan na gawin tong lechon business kasi may experience na ako sa business. Makapagparami na ako ng mga branches. Even that business na kumikita, naubusan na rin siya ng capital. Yung mga pera ko, binabahay ko na dito sa lechon business. Kasi nga, hindi ko siya kabisado. Ang dami kong naging utang. Yung pera ko, tinatapal ko na dito sa lechon business. Dapat itong frap business, kumikita talaga siya. Pero since kinain ng lechon business yung pera, unti-unti na rin siyang nalulugi. Yes, ma'am. Dapat talaga pag meron tayong negosyo, dito lang umiikot yung pera mo. Kasi hindi ka makakapagpalago ng business kung lagi natin siyang huhugutan. Ang business vertical siya eh. Alam natin dapat kung ano ba yung strength natin ng negosyo. Tapos dun lang tayo mag-focus. Ang nangyari kasi, hindi natin napalakas yung lechon, naapektuhan yung isang negosyo. Which is parang dapat dun na kumita ng malaki yung pera natin. Dahil nga nag-fail tayo dito, hinuhugot natin sa iba na possible na dapat lumakas din. Yes. Na itong negosyo na to, hindi naman natin siya core strength and hindi natin siya industry. Yes. Yung 10 million na pinampondo mo sa lechon, saan mo siya naipon? Ni-raise ko po siya sa mga kakilala ko. May nakaride. Yes po. Okay. Opo. Kasi kita nila na nagbi-business naman ako. May frap business ako. Marami ng branches. So, sabi nila, sige, maglagay kami ng pera. And dun siya na-raise dun sa mga kakilala ko na yun. Ngayon, nangapital kayo para palakihin tong manufacturing ng sauce business. Yes po. Opo. Pandush, anong breakthrough mo dito? Kailan mo naramdaman na naka-jackpot ka ba ng isang kliyente na malaki? Bigla ka nag-boom? So, nag-start po ako mag-sauce business 2019. So, 2018-2019, dyan po ako nag-start. May nabebenta ako up to March 2020. Doon na nag-start ang pandemic. So, ang naging problem namin, hindi client. Kasi may client kami, hindi namin mapadala. Correct. Kasi hindi kami makapagpadala sa mga courier, walang nagano. So, medyo mahirap. But, pumasok ang April, May, June, medyo lumuluwag na yung delivery. Sabi ko, paano tayo makakabenta ng mas marami? Doon na po ako, everyday, nagse-seminar po ako online. Libre yun. Pasok lang sila ng pasok, seminar ako ng seminar. Everyday, every 6 o'clock ng gabi. Ilang buwan ako nung seminar, ganyan. Doon po kami nakilala. Eventually,
nag-order sa amin 100,000 isang restaurant, 200,000 isang restaurant. And sabi ko, ito na to. Bumili na ako ng malalaking kettle. Saan mo nakuha yung group ng mga nagsiseminar? Facebook lang po. Ads lang. Punta So, sa set. Ako, yun po. Nagtuturo kami paano gamitin, paano mag-costing, paano mag-compute ng profit, everything about this business. Inaral ko and sinishare ko sa kanila. Even documents, sinishare ko sa kanila. Mga HR documents, anything na makakatulong sa kanila, sinishare ko sa kanila. Makakatulong sa kanila at makakapagpa-boost ng business mo. Kasi po, ang business ko nakasalalay sa business nila. Kapag lumaki yung business nila, lalaki din ang business ko. Yung iba, tinuruan ko magpa-franchise. Gusto nila magpa-franchise. Ito yung way para magpa-franchise. Doon ko nakita na merong balik sa'yo yung value na binibigay mo sa mga tao. Even up to now, ganun po yung ginagawa namin. Ang problema kasi sa ibang negosyante, nakafocus sila dun sa kung ano yung kikitain. Masyado sila nagiging focus sa transaction. Dapat mag-give value ka muna. Kagaya ng ginawa niyo dito sa seminar. Yes. Nagpa-seminar ka muna, gumaling sila, natuto sila, sa'yo sila kumuha ng produkto. March 2021, dun po ulit ako nag-start nitong business na to. Balikan natin yung partner mo, ang wife niyo. Paano kayo kakilala? 2012 po, may nag-invite sa akin sa church dito sa Green Hills. It's a Christian church. First time kong umattend ng service, meron silang pinalabas ng video about Mother's Day. And isa dun sa gumanap sa video na yon is yung si Abby. Sa video na yon, naka-wedding dress siya. So sabi ko dun sa mga nag-invite sa akin, sino itong babaeng to? Tapos sabi nila, si Abby yan, model siya. Dito din siya nag-church sa church na to. And from there, lagi ko siyang hinahanap, tinitingnan, naging crush ko na siya. But for 5 years, hindi ko siya nakakausap. Nakikita ko lang siya, nakakatabi minsan, but no interaction. Until merong isang event sa church and napili kami na mag-host. Kasi host siya, kailangan na partner na host. Ako yung tinagawa yung leader namin. And from there, sabi ko, okay itong babaeng to. Walang arte, down to earth, napakaganda, napaka-sexy. So, talaga ako na. And mula noon, sabi ko, pagkatapos ng event, inalo ko siya. Sabi ko, pwede ko bang ihatid ikaw sa bahay mo, sa Buendia? After 5 years, tsaka lang ng lakas ng Diyos na sabihin kung pwede siyang ihatid, okay. So, nung may chance na ako na makausap siya, kung magkaroon kami ng conversation, sabi ko, ito na yung chance ko. So, inihatid ko siya madaling araw na doon sa bahay niya. Tapos umuwi na ako. Gumising din ako ng maaga, nagluto ako, dinalhan ko siya ng almusal. Kwentuhan kami, pasok na ako sa business ko nung time na yon. Kinabukasan, madaling araw ulit, punta ulit ako. Another almusal. Tapos, 3 araw, almusal ulit. So, doon na nag-start yung aming friendship. Hinahatid ko siya sa mga trabaho niya kasi model siya, nag-host siya. Doon na nag-start yung pagiging magkaibigan namin and eventually, sabi ko, naliligaw ako and ready na ako magpakasal anytime kung papayag ka. Ang galing to. Sinasabi ko pala yung nanliligaw ko ngayon at your age, but Yes po, that was around 27 ako nung time. 27 years old para sabihin mo na nanliligaw ka. Malaking pogi points yung sa babae. And I think isa ring malaking tulog is yung payo ng pastor namin. Kasi tinuturuan niya kami, yung mga lalaki doon sa church, paano manligaw. So nagsabi ako sa tatay niya, sa nanay niya, sa pastor namin na ito po yung gusto kong gawin. And ang tanong niya lagi, handa ka na mo magpakasal? Opo. So we dated because we want to get married if okay kami sa isa't isa. Kailan kayo sinagot? 6 months, sinagot niya na rin po ako. Kailan kayo nagpakasal? Sinagot niya ako 2017, nagpakasal po kami 2021. So, nag-ipon-ipon muna kayo bago kayo nagpakasal? Actually, after 1 year, 2018, nag-propose na ako sa kanya. Kaya lang, during our preparation sa wedding, dun na po ako nagka-problema sa business. Okay. Nag-usap kami, sinabi ko sa kanya na ito yung problema ko. Sabi ko, pwede mo akong iwanan. You have my permission to leave. And kung mag-i-stay ka, ayusin ko itong business na to. And she chose to stay. Siya yung naging katulong ko during the hard time talaga. Nung nakakabangon ako pa unti-unti, may mga konti pa rin akong bayarin but nag-decide na ako alukin ulit siya ng kasal. Ang galing, no? Sabihin mo na iwanan mo ako para sa isang babaeng pinakamamahal mo. Ang hirap nun. Paano kung sabihin niya na, sige. I was ready po. Pero hindi ka niya iniwan. Nag-stay siya sa'yo. Ganun yung pagmamahal na kaya niya ibigay sa'yo. Kaya kung ano man yung narating mo ngayon,
deserve mo na siyang kasama mo. Yes po. Nagkaroon kayo ng anak. Pagka-kasal po namin, 2021, nabuntis siya after 6 months. And ngayon po, 2 years old na yung anak namin na panganay. And meron po kami 7 month na nasa tiyan. So, in 2 months, meron na pong padalawa na baby. Kung ikaw ibabalik dun sa panahon, nung 5, 6, 7 years old ka, anong masasabi ng batang Jay sa kanyang lola na pinagugutan mo ng inspirasyon? Una po, nagpapasalamat ako kasi na-expose ako sa pagiging negosyante niya, kung paano siya mag-market nang hindi nagma-market, na sa lahat ng pupuntahan niya, accepted siya, welcome siya, pagluluto siya ng masarap, yung pinakamagandang higaan, dun siya pahihigain. Dun ko nakita na yung kabaitan ng tao, malayo ang mararating. Isa rin sa pinagpapasalamat ko sa lola ko, lagi siya nagpe-pray para sa amin. Nung bata kami, lagi niya kami pinagmamasahe ng paa niya. So, bago siya matulog, magpe-pray muna siya. And napakatagal niya mag-pray. 2 hours, 3 hours nagpe-pray siya. Siyempre, hintayin ko siya kasi mamasahihin ko yung paa niya para makatulog din ako. And ngayon ko na-appreciate na napaka-powerful pala nung prayer niya para sa amin. Kaya kami naging ganito ngayon. Do not underestimate the power of prayer. Kasi hindi natin alam, baka style lang ni Lola yun na imamassage mo siya after praying. Pero subconsciously, nakakasama ka niya pagdadasal. Kasi iniintay mo siyang matapos, diba? Natututo ka rin magdasal dahil iniintay mo matapos. Yung paglalapit niya sa'yo sa Diyos, yun din yung nagdala sa'yo kung nasan ka ngayon. Yes mo. Kasi lagi po niya akong isasama sa church nila nung doon sa barangay namin, sa Batangas. Ihilahin niya ako. Minsan, nahin pa niya ako sa tenga para sumama ako. Yun pala, yun din yung makakatulong sa akin hanggang pagtanda ko. Kasi yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob galing sa prayers yun eh. Yes mo. Pag nagdadasal ka, tumitibay yung loob mo. Kaya ka nagkaroon ng lakas na bubukas ako ng 13 ng business kasi alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Yes mo. Yung success mo ngayon, yun ang nagdala sa'yo ngayon doon. Eto boss, sa magulang mo naman, anong masasabi mo sa parents mo na na-witness mo yung pinagdaanan nilang hirap at ngayon kasama mo ngayon sa success ng negosyo? Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra. Una-una sa tatay ko po. For 16 years, nung nag-i-start po kaming mag-aral, nag-decide po siya na mag-Saudi. And for 16 years, hindi namin siya nakasama. So, minsan 4 years siya sa Saudi, 1 month siya dito. Tapos mabalik ulit siya din for another 3 years. Balik ulit siya dito, 1 month. And in total, 16 years wala siya sa amin. Nung bata ako, nagtatampo ako kasi gagraduate ako, wala siya. High school, naging valedictorian ako, wala siya. Pero nung nagkikwento siya, ang dami palang times na muntik na siyang mamatay sa Saudi. Tinamaan siya ng bakal sa muka. Hindi niya sinasabi. Wala siyang kinikwento na kahit ano. Ilang beses siyang sinuod sa ospital, ilang beses siyang nagkaroon ng allergy, muntik na siyang ma-cardiac arrest, ganyan. Ngayon mo lang na-appreciate na medyo malaki na ako, na ang sakripisyo pala ng magulang walang katapusan talaga. Even up to now, sila yung umaayos sa aming mag-asawa pag medyo may argument kami. Sila yung nagmamahal ng todo sa anak ko kapag kailangan namin sila. So yun, walang hanggang pasasalamat. At hopefully makasama pa namin sila ng matagal pa. Ibigay niyo lang dyan. Pagka-pray natin na gano'n. Nanay ko naman na talagang mula bata ako, nag-college ako, nagkatrabaho ako. Even up to now, kasama pa namin sa bahay and lagi siyang nandyan para sa amin. Maraming salamat din sa nanay ko na walang sawang tumutulong sa amin hanggang anumang estado ng buhay na meron kami. Sa iyo naman, sa isang batang Jay na kaharap mo ngayon, lahat ng Jay na may pinagdaanan, simula nung maliit hanggang sa nag-drive ng lala mo, hanggang sa ngayon na napaka-successful na, ano masasabi mo? Gusto kong sabihin sa batang ako na huwag mo lang sukuan, huwag mo lang tigilan, maaabot mo rin yan. Ako, naniniwala ako na anumang bagay na bigyan mo ng panahon, bigyan mo ng oras, kahit gaano kahirap, kahit gaano ka-imposible, posible yung mangyari yan. At mangyari siya. Maraming salamat, Boss Jay. Na-inspire mo kami. Para sa akin, napakabuti mong tao. Yung puso mo, punong-puno ng kindness. Nararamdaman ko, mabuti kang asawa, mabuti kang anak, mabuti kang tao. Isa ka sa best example na nakausap ko na yung sobra-sobra yung pagmamahal sa magulang.
Kasi importante sa akin yung ganun eh. Yung nakikita ko sa'yo is a reflection of myself also. Kasi kung gaano ko kamahal yung magulang ko, ganun din nakikita ko sa'yo. Pero sino pinagpapala? Diba? Ang mga mabubuting anak. At ang pinaka-importante sa lahat, ginawa mong sentro si God. Doon lang tayo kumakapit. Kapag siya yung nasa gitna, malabo mangyari na kahit ano mangyari sa buhay natin, ilaglag man tayo ng mga challenges natin sa buhay. Pero yung puso natin, buo kasi alam natin na may Diyos. Iwan man tayo ng lahat, talikuran man tayo ng mga tao na akala natin nakasuporta sa atin at magmamahal sa atin. Pero nandyan ang taas, hindi niya tayo pababayaan. Yung kapit mo sa kanya napakatibay. Ang lakas ng faith mo, very strong ka. Hindi ka kayang tibagin ng ganyang paniniwala mo sa kanya. Bago tayo matapos, may tanong ako sa'yo. Ano ang gusto mong itanong sa susunod na i-interviewin natin dito sa Christina po Off the Record? Ito po yung tanong ko, paano mo ginagamit ng tama yung mga inikita natin sa negosyo natin?